Good morning. Para yatang inaantok pa kayo. Yes. Alright, so sa ating pong Sunday school. As I said noong last Sunday, regarding doon sa intoxicating drink as beverage. Kasi there's some na sa kanila it is okay as long na prescribed by the doctor and as long na hindi sila magiging addict using or drinking liquor. So tanungin natin si Brother Sandro, ano yung views mo doon? For your conscience, it is okay to you if the doctor will say just use it for as medicine to is the kung may halimbawa may sakit ka o kaya para bumaba yung blood o high blood ka or yung hypertension, meron kang hypertension. So, sa'yo ba, meron ka bang biblical references to defend, for example, if against to your conscience? Para sa akin po, Pastor, actually, wala po akong biblical na reference. Para sa akin po, opinion ko lang po ito. Opinion, okay. Para sa akin po, kung sakaling in-advise po sa akin ng doktor na uminom ng ganito para po sa aking kalusugan, iinumin ko po siya pero sasamahan ko po siya ng dasal bago po ito inumin. Sumama mo ng alcohol? Yan, dasal po. Bago po siya. Para po basta yung maging effective okay. po para sa akin. Correct, that's correct. Okay. Alright. Ayun lang po. What about any ladies? Baka meron kayo. Kuya Itan, baka meron kang Ako po, hindi ko nakalimutan ko na po yung passage, pero may sinasabi po si Apostle Pablo dun kay Timothy po na uminom po siya ng wine para maibsan po yung sakit niya po sa tiyan. So, kasi si Timothy ay may ulcer. Most likely ang sinasakit ng mga apostol ay ulcer dahil sa prayer and fasting. Pag nagfa-fasting kasi sila that time, at the same time, yung pagkain noon at saka yung ancient time, ng mga panahon nila, wala pang gamot sa tiyan. Like antibacterial. Saka yung mga tubig doon, as I said, nabanggit ko nung kinukuha lang sa balon. So hindi mo alam kung may palaka ba doon, may daga, may snake, mga bacteria, so iinumin nila yon. Okay? So magiging cause yun ng magkakaroon ka ng problema siguro sa stomach, o kaya yun isa pa yun. Okay? So hindi natin maalis yung tendency na ganun. Pero sa kanila, yung alak noon ay merely fermented siya, natural siya na, sa wine, natural siya na may na nag-create siya ng antibacteria na Okay. Sa ladies, baka meron kayong Sister Sharina, yung inyo halimbawa, meron kang nag-prescribe sa iyo ang doktor. Sabi niya, bibigyan kita ng mas effective kaysa sa gumamit ka ng gamot na tawag sa mga gamot na iniinom. Ito natural. Halimbawa, red wine. Okay, tapos pero ibig sabihin 5 ml lang bago matulog. So in your own views, tatanggapin mo ba as your own, halimbawa, kasi may konsensya tayo eh. Okay? If against your conscience or it is accepted by your conscience. So sa'yo, ano yung views mo? Halimbawa. Siguro po sa akin kasi di ba nagpapa-check up tayo or kasi
Then we are praying for the doctor na ginagamit ng Panginoon. And siguro yes po. Pero as per doctor lang po na sinabi, yun lang po yung iinumin, hindi po yung aaraw-arawin na kung ano lang po yung, pero yun to, sabi nga po ni Brother Sandro, yung ipapanalangin mo na lang na. Pero tagal na kasi akong, yung matagal na kasi since tumanggap po kasi ako sa siguro ilang years na rin. Nung dumating po ako sa dito kasi talagang uminom ako pero hindi, takot kasi ako sa lola ko. So, hindi ko na alam yung mga ganyang lasa ngayon. Soft drinks na lang. Pero ano po, siguro po yes. Pero kung ano lang po yung ibinigay nung doktor. Then, para na lang po siguro sa... Hindi ko rin po sure kasi yun nga po, despite of nag-pray tayo and para lang po sa sa kalusugan kung iyon po yung makakapagpagaling, iba panalangin na lang po din. Hindi ko naman po siya hindi po ako against then kung ano lang po yung binigay na reseta ng Panginoon. Ay, ng doktor. Okay. Yun po. Yun lang po yung para sa akin. Sino pa? Pag si Ethan, baka may dadagdag si Kuya Ethan. Wala, okay. Si ladies, sa ate rin, baka meron ka. Wala. Si ate Jasmine. Wala. Sister Virgie. Sa akin, same. Ayun, kasi sabi naman, or intoxicating drink as beverage, hindi mo naman gagawing beverage kasi kahit naman yung synthetic medicine, meron siya mga drugs. So, it's the same. Kung alcohol, kung bibigay sa iyo 5 ml, may certain days na ang reseta ng doktor, drink for 5 days. So, until 5 days lang. So, para sa akin, okay lang naman yun. Pero hindi mo gagawin as beverage. Kasi iba yung pag-beverage Parang like tubig, ganun, beverage. Soft drinks. So, pagdating sa as medicine, walang problema. Okay. Sa Kuwait, baka meron po, Kuwait brethren, meron po ba kayong wala pang Kuwait? Okay. So, halimbawa, ito. So, tama yun. What if, even though the doctor's advice or prescribed by the doctor, but it is against by your conscience, what will you do? Against sa konsensya mo, sa budhi mo. May ibang gamot. Ayun. Kasi meron ganun eh. Yung bagamat prescribe siya ng doktor, pero against sa conscience mo. Kasi yung conscience na yun, magkakaiba tayo ng conviction. But the Holy Spirit will convict us, but the conscience, mo? Halimbawa, prescribe ng doctor, okay, you will just take for 3 days, 5 ml every night before you sleep para gumaling o kaya mag-subside yung high blood mo or yung hypertension mo or kaya yung blood sugar mo, makakatulong sa'yo for just 3 days. Nag-against yung konsensya mo. So, which is better? Okay? So, papasok ka na which is better. So, do you have any... sige, go ahead. Dagdag ko din, halimbawa, kung kakagawas kapatiran mo, maghihintay nila, kakatiso ng ibang kapatiran, kasi kapag gusto natin uminom ng aga kahit gamot, kung na natin gawin kung halimbawa maghihintay na kakatiso ng ating kapatiran. Okay. Parang gawin sa pagkain. Ang dinuguan, gano'n. Oo, dinuguan. Kung kakatiso ng ating kapatid, kung natin ipakita. Okay. So, yun. Again, marami sa panahon kasi natin ngayon, marami tayong mga options. Again, halimbawa, kung against sa conscience mo, mayroon pang ibang option na doktor, mamili ka na lang. Mag-ask ka na lang sa doktor, is there any other option to na mag-take ako ng ibang option, halimbawa, sabi ng doktor, o sige, uminom ka na lang ng suka.
O, di ba? So, at least, so anyway, again, ito pinag-uusapan natin kasi may kanya-kanyang views tayo. Okay, halimbawa, views ko not to take because it's against my conscience. I will not, hindi ko ipipilit sa inyo. Okay? Basta, wag kang pumasok doon sa magiging parang nag-take advantage ka, ginawa mo siyang addictive. Naging addictive ka na. Basta sinabi ng doktor, okay, good for 5 days, 5 ml every night. Okay? Every night. Ang problema kasi papasok ka naman sa temptation doon. Pag hindi mo na-control yung sarili mo, nasarapan ka ng nasarapan, ay, parang kulang yata yung 5 ml, 10 ml na nga sa susunod. Sa susunod, 15 ml, sa susunod 20 ml. Tapos hindi mo na sinunod yung yung prescribe ng doktor, tapos yung konsensya mo naman, tinatakpan mo na ng tinatakpan. Ibig sabihin, ini-ignore mo siya. So ngayon, papasok ka na doon sa kasalanan. Okay? So that's all. So anything else? Baka yung Kuwait, nandyan na ba yung Kuwait? Wala pa, okay. Alright, so let's move on to... That makes sense? It's okay to you, yung ating mga views? Okay. So let's move on to number 14. Yes, number 14. To abstain from all sexual relationships except a husband and his legally married wife inside bands of holy matrimony. So pakibasa, Brother Sandro, pakibasa 1 Thessalonians 4:3. 1 Thessalonians 4:3. Magisuyo na lang, Kuya Ethan, yung ating mic. Bakit? Wala namang wala naman anak na wala naman ako online. Pag wala na ako online, okay lang. Nagre-record ba? Okay, sige. Sorry. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, the Bible said, "For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication." Okay. Sinabi dyan ni Apostol Pablo, abstain for fornication, verse 3. Bakit sinabi ni Apostol Pablo to abstain? Another word ng abstain kasi, another definition ng abstain, magpigil. Huwag mong gawin. Actually, sa ibang translation, ginamit yan, flee. Fornication. Katulad ng, sino ba ang halimbawa ng tumakas ng fornication? Si Joseph. Diba? Araw-araw sa buhay niya, tinutukso siya ni Potiphar, nung Potiphar's wife. Araw-araw yun. Pero tumatakas siya. Nire-refuse niya. Kasi nga, alam ni Joseph na kahit na siya ay slave lang sa Egypt, wala siyang karapatan na mag-take ng advantage. Kasi actually yun naman talaga ang magiging kinalabasan nun pag ang lalaki, syempre parang nila yun parang pride nila yun Diba? Maganda lalaki ako, may pala sa akin, diba? May nagkakagusto sa akin. Pero pride mo yun, pero hindi gusto ng Diyos. Okay? Kahit nasabihin na may nag-initiate, tapos kasalanan yon. Okay? So dito, bakit natin isa sa ating church covenant sa number 14 yung abstain from all sexual relationships? Ano bang meron? Bakit natin kailangan, halimbawa, mga binata dalaga? So bakit fornication ang binanggit ni Paul? Bakit hindi adultery? Actually, adultery is general. Nag-commit ka ng fornication, but actually that is, in general term, adultery. Okay, pangangalunya. Itong fornication, in another specific ng fornication, ang kausap pa sa niya dito, mga bachelor. Halimbawa, sa bachelor, halimbawa lang, binata ka, nagkaroon ka ng
intercourse, I will not use intercourse sa may asawa naman. So, nag-commit ka ng fornication, siya adultery. But actually, that is general term, adultery ka din. Pero in specific, as a bachelor, for ang sayo, fornication. Okay? So, halimbawa, in likewise, babae, may dalaga, nagkaroon ng intercourse sa may asawa. So, ano dun yun? Adultery siya, pero another term is fornication. So, bakit kailangan natin mag-abstain except a husband and his legal? Alam nyo, juniors and bachelors, ang intercourse, or I will use the word, wala naman yung mga children, yung sex is a holy to the Lord. But, doon lang yun sa legally married wife o married. Okay? Kasi, banal yun sa Diyos. Hindi nyo ba alam yun? Baka ngayon na narinig, banal yung sex, pero hindi sa hindi mag-asawa. Doon lang yun sa mag-asawa. Okay? Yun ay ano ng Panginoon. Sa mag-asawa lang yun. Legal na asawa, hindi yung asa-asawahan. Kaya dito, halimbawa, si Ethan, naging member dito. Tapos, meron pala siyang kinakasama. Halimbawa lang si Ethan. May kinakasama. Wala ka namang di ba? Okay? Wala ka namang kinakasama. Ngayon, pumapasok siya na binata si Kuya Ethan, tapos yung dalaga din yung kinakasama, I will word use ka-live-in. Live-in. Okay? Kaya against tayo sa live-in, ha? Kaya dito, ang implementation natin, hindi pwede ang lalaki at ang dalaga at ang binata na magsama na magsama sa isang kwarto. Okay? Actually, back to dito sa Arabic, kahit nga magkapatid, bawal sa magkapatid, lalaki, babae, bawal sa magka-separate sila ng room. Sa kanila, kahit na halimbawa, kahit na sa loob ng bahay, hindi pwedeng magsuot ang babae na na kita yung kanyang, ibig sabihin yung shape ng kanyang katawan. Kaya kahit lalabas siya sa kwarto niya, nakaano pa rin siya. Kahit nandun kahit sabihin mo dugo niya yun, kapatid niya. Ganun sila kahigpit. Okay? Tayong mga Pilipino, nabantuan tayo ng West. Kaya okay lang, yung kapatid mo nagsusuot ng, kasi kapatid mo naman. So, pero dito kasi sa bawal yun. Kaya dito, ayon mahigpit nating ipinagbabawal, o actually pinagbabawal ng Bible, na hindi pwede na magkaroon ng sexual relationship yung hindi legal. Okay? Hindi legal. O kaya ka-live-in, o kaya halimbawa, kaya ka-live-in, tapos, kasi fornication yan Okay? So, any question there? Again, pumasok dyan yung holy matrimony. Ibig sabihin, again, for your information, para sa ating mga juniors, sa bachelors, ulitin ko, yung salitang sex is holy to the Lord, but specifically doon lang sa husband and his legally married wife. Okay? Ngayon yun na narinig na holy, hindi. Holy talaga yung ganun. Yun, binanal ng Panginoon kasi sa pang-mag-asawa lang yun. Hindi pwede ang hindi kasal. Okay? Let's move on. Actually, ito, magka-related to. Okay? To abstain from all sexual practices as homosexuality among men or women, lesbianism, premarital sex, extramarital sex, adultery, bestiality, pedophilia, and incest. So dito tayo papasok sa Okay, 1 Peter 2:1 o 2:11, pakibasa.
First Peter chapter 2 verse 11, Leviticus chapter 20 verse 10 to 21 kasama yan, and Leviticus chapter 18 verse 24 to 22 to 24. Pakibasa sige, First Peter chapter 2 verse 11. First Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Leviticus chapter 18 verse 22 to 24. Pakibasa. Leviticus chapter 18, verse 22 to 24. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind it is abomination. Neither shalt thou lie and any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Defile not ye yourself in any of these things, for in all these the nations are defiled which I cast out before you. Okay. Saan nanggaling yung salitang homo? Di ba pinanggaralan yung ano ba yung tao? Homo sapiens? Yung hayop ano? Ha? Ano yung animals? Hindi, mayroong mga ano yun, yung homo. Ang alam kong ng tao, homo sapiens ba tayo? Sapiens? Okay, yung hayop, ano? Hippopotamus. Okay. Ito yung isa pang nagiging problema. Ito, meron dito yung lesbian, tapos premarital sex, adultery, bestiality, pedophilia, and incest. Ito yung malimit dito, ito yung mga practice noon o dito sa Middle East. Halimbawa, incest. Ano ba yung incest? Incest, ano yung incest? Kuyitan. Kadugo, relatives. Tama ba? Hindi ba pedophilia yun? Relative. Sobrang matanda yung parang ano siya? Parang underage. Halimbawa, hindi, actually sa Bangladesh kasi 15 years old pwede na according to their law. Kaya hindi natin it depends sa culture kasi itong pedophilia. Diba? Paano mo applicable ba ito sa Bangladesh? Sa Bangladesh 15 years old according to their law pwede na mag-asawa. Actually 12 years old. Okay? So may nagpa-practice ng pedophilia. Incest madalas dito sa Middle East. Kaya kung titignan mo yung mga VIP hospital dito, ang dami nilang mga yung mga special yung mga tawag dito, yung mga mongoloid. Ayan. Okay. So kasi sa genes yun. Ngayon, may issue kasi tayo sa paano yun si Sarah sa si Abraham. Pero magkalayo na yun. Ang nearly kasi yung incest, ito yung talagang halimbawa, magpinsang buo. Pero pag medyo malayo na,
Okay? Yun yung talagang ano. Pero itong incest kasi talagang, halimbawa, magkapatid. Okay? Mag-ama. Okay? Ano pa? O katulad yun, magkapatid, pinsang buo, mag-ina. Actually, merong ganun mag-ina. Oo. Kapatid sa labas po. Yun nga lang, pagka dapat alam mo. Pero meron tayong mga cases noon, hindi nila alam, magkapatid pala sila sa ama o kaya sa ina. Hindi sila magkasama. Okay? Marami ang mga tinuturo. Even sa movies, minsan pinapanood yun, natuturo yun yung incest. Okay? Akala nila okay lang. Kasi di-insist pa rin nila. Nag-i-insist sila. Ini-insist rin nila. Kasi ang ano yun onlast yun Okay? So yun. And then, isa pa, yung pedophilia, yung ano nga, again, yung 15 below 15. Ilagay na natin below 15 kasi merong culture sa iba, especially sa mga tribes. Hindi rin natin pwedeng sabihin, hindi ko alam kung saan tayo pwedeng magsimula, kung saan yung batas natin. Kasi every country, meron silang batas. As per culture yun. Diba, sa Africa, 12 years old, pwede na mag-asawa. Sa ibang lugar sa Asia, sa Nepal ba yun, or sa Laos, bata pa lang, naka-betrothed na. Ibig sabihin, naka-ano na. Okay na siguro ang betrothal, pero yung nakaroon sila ng Intercourse. hindi pa. Okay. Ganun sa ibang Kahit sa Bangladesh ganun din. Betrothed na siya sa ibang sa lalaki, pero wala pang sama. Okay? So, ito kasi ang birthday issue dito, yung nagsama na, yung pedophilia. Okay? Tapos ang edad na lalaki, ang pagitan ay 30 years old. Okay? Halimbawa, masasabi mo bang pedophilia yung did you remember Dr. Baskin? He is 93 years old and Ma'am Shari is just 60 like this. Hindi siya pedophilia kasi ang Oh. pedophilia is the underage. Yes, underage. Minor. Kasi yun yung mga issue. Paano yung gano'n? Minor age, okay? Ano ba dyan? Homosexuality? Christianity. What's Christianity? What is homosexuality? Dahil daw po sasagot. Homo, yung pwede sa babae, Kaya ko tinanong sa inyo yung homo. Kasi yung lahat yung pwede sa pwede sa babae. pwede sa hayop. Kaya tinanong kasi yung tao kasi homo sapiens, yung hayop ay homo kaya pwede kaya yun yung sa science. Okay? Yun yung tawag dito, yun yung description sa science. Pero sa Bible kasi hindi. Okay? Yung binasa nyo kanina, especially doon sa Leviticus chapter 20, tingnan natin, Leviticus chapter 20, verse 10 to 21. Mag-jump tayo sa Leviticus chapter 20, verse 10 to 21. Ang sabi kasi dito, I will read it to you, okay? And the man that committed adultery with another man's wife, even that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteresses shall surely be put to death. Remember, isa sa command ng Panginoon, thou shalt not commit adultery. Isa pa, thou shalt, this is moral, moral law.
thou shalt not covet thy neighbor's wife. So from command number 6 to 10, that is moral. Patungkol yun sa relationship natin sa tao. Thou shalt not kill. Thou shalt not covet thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness. Okay? Thou shalt not covet thy neighbor's house. I think that is last ata. Okay? Dito, makikita natin na si Moses, ito yung isinulat niya na galing din sa Panginoon. Verse 11, kaya yung matindi yung ano dyan kaya ang issue pa dito, yung pastor, yung bang yung bang capital death penalty is allowed. Okay? Kasi tama, ang daming issue, ang nagiging problema ng death penalty, magiging kalaban mo din human rights. Pero kung sinabi ng Bible, hindi tayo dapat mag-against. Okay? Now, let's proceed to, kasi sinabi niya dyan, sa verse number 10, the adulterer and the adulteresses shall surely be put to death. Did you remember yung sinubukan nila si Jesus Christ, John chapter 10, if I'm not mistaken? They try to tempt the Lord Jesus Christ, how he managed, and they caught a woman. They thought that they will tempt the Lord Jesus Christ to answer. Diba? Stoned to death yun eh. Okay? So, yun yung penalty ng nangangalunya, o those who commit adultery. Okay? Verse 11, and the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man lieth with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have wrought confusion, their blood shall be upon them. If a man also lie with mankind, okay, ito na ipapasok yung homosexuality. As he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Meaning, matindi yung punishment. Paano kaya, I don't know kung meron pang bansa na ganun ngayon. I think wala na. We don't have now just that kind of law na ina-adapt. Okay, ang ina-adapt lang ngayon sa some countries yung if you take intentionally nakapatay ka, but you will pay also blood to them. Okay? So it's like here in the Middle East, did you remember but if unintentional, hindi valid yun, yung death penalty. What happened to Sarah Balabagan, that is unintentional. That is self-defense. Okay? Of course, she will defend herself for sexual abuse in Ras Al Khaimah. So that's why Sarah Balabagan became
famous at that time, and the integrity of the Filipinas in the Middle East, nag-rise yung level ng integridad ng mga Filipinas. Okay? So if intentional yung pagpatay, then according to God's law, you will be put to death. Intentional eh. Actually, that is biblical. Pero I don't know if in our time, yung pong stone or yung pong be put to death is still valid sa ibang lugar. But before it is very very strict. Okay? Verse number 14, Leviticus chapter 20, verse 14. And if a man take a wife and her mother, it is wickedness. They shall burn with fire, both he and they, that there be no wickedness among you. And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. Now, pag sinabi kasing lie dito, generally speaking, I don't know kung saan yung hanggang saan yung sinasabi dito ni Moses, yung bang pag-aalaga ng pet lover ka ay okay or allowed. Halimbawa, yung hinahalikan mo yung pet mo, tinatabihan mo sa pagtulog. Okay? Kasi tama, very ang tao, we know that there is restrictions from the Bible, and the human or the people will break the restrictions. Halimbawa, ganito, yung kanina, yung incest, they break the restrictions or the law. Katulad ng pedophilia, yung ibang bansa like Bangladesh, 15 years old pwede nang mag-asawa. Okay, that's under. Papasok naman tayo ngayon sa binanggit sa law ng Panginoon, yung lie with beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. Ganon din and if a woman approach unto any beast and lie down thereto, thou shalt kill the woman and the beast, they shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man, so yun, isa pa yun, kaya po very careful. Hindi naman masamang mag-alaga ng hayop. Pero pagka nilagay mo yung beast into the position that is restricted, then you break the law, you break the restrictions, and you are sinning. Nagkakasala tayo. Okay? Then let's move on to premarital sex. Ano yung premarital sex? Testing. Bago ang wedding, may nangyari. Okay? Like, uso ngayon yung they first they will test if they are capable to have a children. And if they are not able to bear a child, then they will not continue. Even the Muslim,
they did that. That's why uso sa kanila yung yung ganun. Even yung divorce. So we don't practice this kind, okay? Yung gaytong practices that intercourse muna bago kasal. No, we don't do that. We are against in that practice, and we do not allow that in our church, and also in our church. Yung isa pa, yung extramarital sex. What is that? Yes. Okay? Like yung may asawa ka na, meron ka bang mga extra. Okay? All of this is yung premarital sa extramarital, papasok siya sa adultery in general. So we don't practice that again. That's why ang sabi ng ating sa ating church covenant, we should abstain from such. We should abstain from such practices. Okay? Even that is bees, even that is men to men or woman to woman, that is abomination. Okay? And nag-i-start yan yung lesbianism sa sa closeness. Magkatabi lang kayo, pero you dig into that into that situation. Okay? So hindi yan ipinapanganak. Nanganganak siya on their own because of our practice. We thought that it is okay that men and men to men is it's okay to be close together. No. Woman to woman, very, very close. Saan kayo nakakita na nag-holding hands? Sa Pakistan, sa India, sa Bangladesh. Lalaki sa lalaki, nag-holding hands sila. Okay? Sa atin kasi, pag nag-holding hands, iba na yung isip ng iba na yung isip ng tao kasi na-open tayo sa ganun eh. Especially we are dito na tayo ng West. So again, hindi yan ipinapanganak sa loob ng family. It is the work of Satan, and it is in our practices, in our lifestyle. Halimbawa, natulog kayo, parehas kayo lalaki, walang kama. At the end of the day, pag lagi kayong magkatabi, nagkakaroon kayo ng intimacy. At lalalim kayo dun. Okay? That's why walang masamang magipagkaibigan. Wala tayong masamang magipagkaibigan sa kapwa natin lalaki. Pero yung lumalim kayo doon, and that is very dangerous. Babae, ganun din. Walang masama sa kaibigan. Okay? Pero pag lumalim kayo doon, tapos hirap kasi may mga bata. Okay? Kaya ituro na lang ni Preacher Andre sa kanyang mga anak. Mahirap kasi magturo pag may mga bata. Okay? So let's move on to number 16. Any question regarding dun sa ating number 15? Halimbawa, ito, kasi meron kasi mga tanong ito sa premarital. Okay? Halimbawa po, Pastor, nagsimula kayo ng asawa mo na hindi pa kayo mananampalataya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, integrity, moral integrity. Okay? Moral integrity. Ngayon, dumating sa punto, naging Kristiyano ka, tapos na-i-discuss ito.
tapos parang na-remind ka na bago kayo kinasal, meron nang nangyari sa inyo. So, would that be immoral when you became a Christian, or it is already forgiven? Welcome po, welcome. Pasok po kayo. Would that be again, you are still immoral, or that is already forgiven? Okay? So again, yung premarital, it is only for those, if you practice this, yung ganito, o kaya hanggang ngayon, merong ganito na pa-practice, definitely you are immoral and you are committing adultery. Okay? Pero pagka ikaw ay Christian, bago ka naging Kristiyano, nangyari na yun, at tapos saka ka naging Kristiyano, God is already forgiven that sin. But there is a consequence. Every sin, there is a consequence. Okay? Kaya natin dinidiscuss ito kasi we don't want to practice it anymore. Yung sa number 15 natin, to abstain from such practices. Okay? Yung homosexuality among men or women, yung lesbianism, saka yung premarital, saka yung extramarital sex, yung adultery, yung bestiality, pedophilia, and incest. Kaya tayo nag-aaral lang ganito kasi akala natin even sa church pumapasok yung mga ganitong practice. Okay, hindi natin namamalayan, napapractice yan ng church, may pumapasok sa church niyan. Kaya hindi natin ginagawa. Kaya lagi natin nire-remind ang tao. Okay? So again, if you don't have any question, let's move on to number 16. We'll have 14 minutes. Okay, and then we will have a break time 9:30. Sa ating number 16 sa ating church covenant, to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. Ito yung isa sa discussion sa systematical theology na marami ang nagkakaroon ng problema when it comes to God's sovereignty and human responsibility. Kaya yung doctrine of election and tawag dito, marami ang hindi nakakaintindi sa doctrine of election. Okay? But kung titingnan mo lahat ng election na binanggit ng Panginoon sa Bible, it is not harmful. God chose actually. But because He is sovereign, we cannot against God's sovereignty. Hindi natin pwede sabihin, ba't na may pinili lang ang Diyos? Hindi. Pero nagbigay ang Panginoon, because of His mercy, yung doctrine of election pushed people to do their responsibility to preach the gospel to every creature. Okay? So itong to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior, para yung tao walang pwedeng hindi nila pwedeng questionin ang Diyos, bakit hindi nakarating sa kanila yung gospel? Bakit marami tayong mga missionaries around the globe na they risk their lives, they take the challenge to advance the kingdom of the Lord? Okay? So, Mark chapter 16 verse 15. Pakibasa po. I do believe binanggit niya diyan
inutusan sila ng Panginoong Hesukristo diyan yung mga disciples. Okay, Mark 16:15. Pakibasa nga po mga kapatid. Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Okay? Again, verse 15, ito yung utos ng Diyos. Sino nag-utos diyan? Jesus Christ. Okay? Ang utos ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Baka sabihin nyo, yung iba, nami-misinterpret yung creature. Pati hayop, kasama daw sa creature. Pati hayop, may kaluluwa. Hindi po, at tutukoy po niya dito tao. Mga tao. Okay? So, in order to be zealous or in order to advance the kingdom of our Savior, anong gagawin mo? Put efforts. Pagbigay ka ng efforts. Ngayon, hindi makakilala ang tao ng Ebanghelyo ni Kristo even in your neighbors if you don't give an efforts o kung hindi ka naglalaan ng oras sa paghahayag ng Ebanghelyo. Classmate mo, katrabaho mo, paano mo mai-advance? Paano ka makakapunta sa ibang bansa? Yung kamag-anak mo hindi pa nababahagihan ng gospel. And you are already knows the gospel and you think and you thought to go around the globe. O iniisip mo, pupunta ako sa Kenya, pupunta ako sa Africa, sa Ethiopia, sa Laos, sa Nepal, sa Australia, sa Cambodia, sa lahat ng mga especially yung 40 windows. Okay, yung mga restricted na bansa. Gusto mo pumunta doon, pero yung kapitbahay mo hindi narinig sa iyo yung gospel. Okay? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, bago siya nag-ascend sa heaven, Acts chapter 1 verse 8. Ano yung utos doon? Okay? Kaya nga, dapat systematical tayo in our living as a Christian. We tend to preach the gospel to others, but in our own family, hindi natin na ibabahagi. Okay? I understand. Halimbawa, paano pastor hindi sila nakikinig? You have done your part to share the gospel to your loved ones at hindi sila nakinig. Until such time na may pinadala ang Panginoon ng misyonary sa bahay niyo na hindi naman ikaw ang at least ito yung pinuturo ng anak ko. Tama pala yung anak ko. So that time na-remind siya. So kinausap siya ng Holy Spirit, tumanggap na siya sa Panginoon. Pero yung responsibilidad mo bilang isang mananampalataya dapat gawin mo bago mo gawin sa iba. Bakit binanggit ni Jesus Christ doon? Inuna niya yung Judea. Pangalawa yung Samaria. Pangalawa yung Jerusalem. Pangatlo yung Samaria. And then last yung unto all the uttermost part of the world. So ibig sabihin, yung systematic doon, yung pinakamalapit, tapos ka sa pinakamalapit, lumayo ka ng konti, tapos ka na doon, hanggang sa, nag-evangelize na ako dito, I need to move on. I remember, sabi nung mga sa Pilipinas pa lang, bakit kailangan ng mga, bakit kailangan ng mga missionaries lumabas ng bansa, dahan yung bansa natin, kailangan ng marami missionaries. Diba? Yung dating mga nagpapadala sa atin ng mga missionaries, sila naman ngayon ang nangangailangan ng missionaries. Amerika. Diba? Sa kanila actually galing yung nagsimula yung gospel
sa Amerika, dinala sa Pilipinas. Ano yun? Nagsimula yun, mga wars. Okay? Europe to America, America to Asia. So ganun nangyari ang kaya nagkaroon ng gospel sa iba't ibang mundo. It is because ganun gumawa ang Diyos na hindi natin alam na ginagamit ng Panginoon yung wars para i-advance yung gospel. Hindi nyo ba alam yun? Nakarating ang gospel sa Amerika during during wars. Nakarating yung gospel sa Pilipinas during wars din. Oh, di ba? Alam ba natin yun? Hindi. Kasi ang alam lang natin, pupunta ako dun. Pero yung lahat ng mga Kristiyano, nagtitake ng risk yun para may-share yung gospel. Tamo, if we want to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior, ulitin ko po mga kapatid, bawal ang tamad dito. Sa gayitong, if you want to advance the kingdom of God. Bawal po yung uupo lang ako. Si Jesus Christ never in his existence in the world, hindi siya geographically systematize yung kanyang pagpunta. Hindi lang niya naisip na pumunta tayo doon, punta tayo dito. Hindi. Actually, kung geographically pag-uusapan, systematic ang Panginoon sa kanyang pag-share ng gospel. Kung sino yung inuna niya. Kung sino yung dapat niyang puntahan. Okay? At nagbibigay siya ng efforts. Tayo ba, may efforts ba tayo to advance the kingdom of our Savior? And yet we tell that we are Christians, and someone did the gospel that they share to us, o yung ibang tao ay nagbahagi sa atin ng gospel, tinanggap natin, tayo naman ayaw natin ibahagi yung gospel. Paano natin mai-advance? Paano natin mai-share yung gospel? At ito'y utos sa atin. Ngayon, ito po ang bago po tayo magtapos, I just have 4 minutes. Bago po tayo magtapos. Kaya minsan, ang gospel, hindi nagiging effective yung nagsishare. Kasi yung nagsishare, nabubuhay sa kasalanan. That is very critical. Okay? Yung nagsishare ng gospel, hindi nabubuhay sa kanyang gospel. Alam niyo yon, mga kapatid? Paano po yun, pastor? Ang dami nang binanggit sa Bible na halimbawa, katulad ng mga Pariseo, nabubuhay sila, they just live outside, but inside, they have defect. Inwardly, they have problem, but they are good outwardly, but inward they have the problem. It happens to Christians. It happens to believers. Okay? Sometimes it is because a command of God. It is because pastor tell us to do. No. It is your responsibility, okay, to advance the kingdom of our Savior, but again, you yourself is an effective gospel sharer ka, o ibig sabihin nakikita yung gospel sa buhay mo, pinamumuhay mo yung gospel. Ano po yung gospel? Yung gospel, yung death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Minsan kasi, ang kala natin, share lang ako ng gospel, alam mo yung gospel. Sige, tanggapin mo si Kristo kasi siya yung tanging tagapagligtas. Yung nag-share naman, wala yung puso niya doon sa sinasabi niya. Kaya hindi magiging effective. Kaya yung magikinig, parang wala lang.
Parang pag nag-endorse ka ng sabon na pampaputi, dapat gamitin mo muna sa sarili mo. Makikita, nagsashine yung mukha mo ah. Anong gamit mo? Likas papaya. Pa-endorse mo ngayon, likas papaya. Kasi nga, nakikita sa mukha mo yung likas papaya. Okay? Ganon din po sa paghahayag ng gospel. Nakikita yung gospel. Kasi pag hindi makita yung gospel sa buhay ng isang tao, then you will not be an effective gospel sharer. Okay? So I have just 1 minute. So any question there? Or any Brother Benji Kabatik sa Kuwait. Tapos na po tayo and we will have break time 9:30 po. Okay, so ito yung ito yung responsibilidad natin. Again, God is sovereign. Keep in mind, sa Tagalog, dakila ang Diyos. Pag sinabing dakila ang Diyos, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos. Hindi natin pwedeng questionin ang Diyos kapag inutusan tayo ng Diyos. Bakit ako? Diba? No, follow. Our responsibility is to follow God. Okay? Because He is a sovereign God. Isabi, ano man yung gagawin niya sa buhay ng isang tao, wala kang karapatang questionin ang Diyos. Because we are just created by God, and if you are a Christian, you are saved by His grace alone. Okay? So therefore, sa pagtatapos, bilang isang mananampalataya, ang responsibilidad natin ay gawin yung nais ng Diyos upang ang Ebanghelyo ni Kristo ay mailaganap sa buong mundo. Kaya pasalamat tayo, may mga missionaries tayo na nagtitake ng risk kahit sa gitna ng mga taong tawag dito, yung mga sa gitna ng gera, nandun sila, sa gitna ng may mga pumapatay na mga missionaries, mga pastor, mga evangelists, pero yung gospel ay nag-a-advance. Okay? Kasi may nag-e-effort. Merong nagdi-desire, maganda yung kanilang puso, pastor, please pray for me, gusto ko pong maging evangelist doon, o gusto ko mag-start tayong gawain sa lugar po ng ganyan. So we pray and we support. Okay? We praise the Lord kasi yung Banal na Espiritu Santo kumikilos sa bawat tao o bawat mananampalataya upang ganapin yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Okay, if you don't have any question, let's all stand up and may I call our song leader to continue our program with closing hymns and also a closing prayer. Tawagin ko mamaya si Brother Benji Kabatik sa ating pong closing prayer and closing and also for the food. Okay? Let's go to our closing hymn. Please open your hymnals in hymn number 151, 151. Despite of our unfaithfulness, the Lord is worthy to worship. And let's sing the first stanza of O Worship the King. I repeat, hymn number 151. O worship the King, all glorious above, all gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Go to Brother Benji. Go say prayer. Tayo po ay yumuko, bumikit at manalangin. O dakila namin Diyos na Ama namin po na makapangyarihan sa lahat.
Lord, maraming salamat po sa inyo pong mga lingkod, inyo pong ginagamit upang kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, bilang um, lumago sa amin pong spiritual. At Panginoon, salamat po muli sa paalala, Panginoon, na our duty is to share the gospel. Hindi po namin duty ang magligtas. Ginagamit nyo lang po kami, Panginoon, upang ipalaganap ang inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa salvation na ibinigay niyo po sa amin sa bawat sumampalataya po sa inyo. Muli po, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming pong service sa buong maghapon, ikaw po nawa ang siyang mag-lead po sa amin, magturo po sa amin, mag-review po sa amin, at sa bawat mga salita niyo po namin pong mapapakinggan, ito man po ay pagre-review, ito man po ay pagtutuwid, ay buksan po namin ang aming pong mga puso at handang sumunod at huwag papatigasin po yung aming mga puso. At muli po, pagpalain niyo po yung mga pagkain namin pong pagsasalo-saluhan. Salamat po sa mga naghanda, nag-prepare, nag-effort. May you continue to bless your church, mga iba't ibang mga gawain po ngayon, Panginoon. At patawad po sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala laban po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po. You are dismissed. Welcome po sa ating po mga bisita. Mamaya po namin kayo tatawagin at welcome. At salamat sa Panginoon. Kasama po natin ang Encarnado family and his in-laws. Mamaya po sila natin patatayuin at kakamayan.